Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos at shoutout kay Benji Rapuls. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagulat ang lahat nang biglang kumatok sa pinto. Sabay halos sumisigaw sa lalamunan na ikinatulala ng lahat. Anong nangyari? Sa sandaling ito, ang mga nabubuhay na tao sa lungsod ay ang mga tao lamang sa restaurant at ang asol na bundok pavilion na dinala ng Aaron. Kung ang asol na bundok pavilion ay ibinukod, sila ba ay kanilang sariling mga tao? Ngunit si Bai Xiaosheng ng Lawa ng Ilog ay nagpatrolya sa paligid at binilang ang lahat ng tao. Parang walang pinagkaiba ang dami ng tao sa second floor at sa second floor. Kakaiba, sino kaya ito? Si Bai Xiaosheng sa Jiangho ay tumingin kay Han Sanchen at sa iba pa. Sa oras na ito, mukhang naguguluhan siya. Si Bai Xiaosheng sa Jiangho ay nalilito. Lalong naguluhan si Aaron na kababalik lang. Meron bang kapatid na hindi pa namatay? Mahinang hula ni Mo Yang sa oras na ito. Si Bai Xiaosheng sa Lawa ng Ilog ay nag-isip tungkol dito, at sa wakas ay umiling. Hindi lahat ay Aaron, na may sobrang kakayahan na lumakad sa grupo ng zombie, at hindi lahat ay mula sa asol na bundok pavilion, na maaaring sanayin ng husto, maayos, at hindi kailanman hawakan ang katawan. Sa mga tuntunin ng kakayahan ng lahat ng mga taong naroroon, kapag sila ay napapaligiran ng mga bangkay, imposibleng makawala sa kanilang pag-atake. At ang mga zombie na iyon ay hindi maaaring maging malambot ang puso at hayaan ang sinuman, kaya ang posibilidad na ito ay hindi umiiral. Ngunit habang patuloy na naghuhula ang isang grupo ng mga tao, muling pumalakpak ang pinto ng restaurant. Ay damo, ilang kapatid, ilang kayo, buksan mo ang pinto huwag kang magtago sa loob ng tahimik Napakaapura ng boses, kahit na may kaunting pagsusumamo at kawalan ng magawa. Nang marinig ang boses na ito, nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao sa isa't isa, sa kanila ba ito? Alam mo bang nagtatago sila sa restaurant na ito? Kahit na marami talagang kapatid sa restaurant na hindi pamilyar sa akin noon, pagkatapos ng ilang araw na magkasama, nakikilala ko ang boses ng lahat, ngunit ang boses na ito. Umiling si Jiangho Bai Xiaosheng at hindi niya narinig. Tumanggaw si Han Sanchen. Natural, hindi siya magdududa sa kakayahan ni Bai Xiaosheng. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao ang maaaring humawak ng posisyon na ito sa Jiangho, tulad ng nakikita, pandinig at pagkilala sa mga tao. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangunahing kasanayan sa paggala sa Jiangho. Pero parang narinig ko na. Biglang, ay hindi naging kung paano magsalita ng lilang pakiramdam, sa oras na ito biglang malakas na tapang at mahina paraan. I think so, too. Willow sinulid din paraan. Kung ganito ang nararamdaman ni Ziking, siguro mali ang naaalala niya, pero kapag lumalapit si Liu Xia para sabihin na parang magkakilala sila, iba na. Kahit na, kapag sinabi mo iyon, kahit na pakiramdam ko napakapamilyar dito. Sumimangot din si Aaron. Pagkatapos, nakatingin sa isa't isa kasama ang dalawang babae, biglang naalala ni Aaron, at tila naaalala nila. Damn it! Isn't it? Halos magkasabay ang tatlong tao, isang boses. Si Bai Xiaosheng at iba pa sa Lawa ng Ilog ay nalilito. Wala silang ideya sa ginagawa nila. Imposible. Sa unang araw ng pag-atake ng zombie, ang buong lungsod ay naging zombie. Wala nang buhay na tao. Kumunat ang noo ni Liu Xia. Kahit may masisilungan kami, halos mamatay kami sa gutom sa loob ng ilang araw. Paano sila nabubuhay? Sa oras na ito, 5 kakaiba ang biglang naisip ng kung ano, nakatingin sa tatlong tao, nakasimangot na paraan,
hindi mo sinasabi. Chen Shiman. Aaron tao halos muli sa isang boses. Dahil nakipag-ugnayan na ako sa lalaking ito, natural na may impresyon ako sa boses niya. Chen Shiman. Nang marinig ang pangalan, sumimangot ang apat na halimaw. Buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto. Lolo at lola, mali ako, bilisan mo, parating na ang zombie. Ouch, alam kong kasama ka. Sa oras na ito, muling kumatok sa pinto. Kung ikukumpara sa nakaraang 2 beses, sa pagkakataong ito ay mas apurahan at mas mahirap. Kahit na ang Aaron ay medyo kain na hinala. Kung ganito ang pagkakatamba niya, ang pinto ay kukunan ng litrato ng apo sa labas. Hayaan mo akong tingnan. Pagkababa ng 12 salita ni Dao, tumayo ang isa sa kanila at lumapit sa pinto. Nang maglaon, dumating siya sa isang napakatagong sulok, sa pamamagitan ng mga bitek sa itaas, tumingin siya sandali, at pagkatapos ay tahimik na bumalik. Talagang pagong apo, 12 daw. Si Aaron ay hindi nakaimik, hindi maipahayag ang kanyang panloob na damdamin para sa isang sandali. At maraming tao sa likod niya. Idinagdag ang daw 12. Dapat galing sila sa palasyo ng Chanji. 4 na kakaibang paraan. 3,000, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mundo ay puno ng karunungan. Papasukin mo sila. 3,000 kutis isang pamumuo, sa oras na ito ay tumayo. Dam, anong ginagawa ng mga walang hiyang tao para iligtas sila? Gusto kong lokohin ang 7 nating nakababatang kapatid at talunin pa ang kuya natin. Sa huli, nakipag-away ako sa lider ng alyansa. Let them live and die. Kakaiba ang 4, tingnan mo, agad na hindi nasisiyahan at paraan. Tama, it's none of our business kung mabuhay o mamatay ang mga asong ito. Willow Yarn also called Voice Way, sumasang-ayon din ako na ang masasamang tao ay may sariling kapalaran, at ang kasalukuyan ay ang sumpa ng langit. Nagsalita din ang 5 halimaw, bagamat masamang tao si Chen Shiman, hindi siya pinapatay ng kanyang kasalanan, bahagyabang kumunot ang noo ni Aaron at mahinahong sinabi, pangalawa, inosente ang iba sa paligid niya. Kung panoorin natin silang pinatay ng mga zombie, ano ang pinagkaiba natin sa mga masasamang tao? Mo Yang, oo, sobrang ingay sa unahan. Kumuha ng mga tao at buksan ang pinto sa likod. Paglabas ko, isara ang pinto para siguraduhin ang kaligtasan ng lahat. Sa gayon, tumanggo si Aaron, pagkatapos kong matiyak na ligtas ito, papasok ako sa likod ng pinto, at pagkatapos ay bubuksan ko ang pinto sa aking utos. Walang sino man ang pinapayagang magbukas ito ng walang pahintulot. Naiintindihan kong tumanggo si Mo Yang, iwinagayway ang kanyang malaking kamay, pagkatapos ay may kutsilyo, ang 12 at ang iba pa ay mabilis na lumipat sa likod ng pinto. Sumunod ang Aaron. Sa oras na ito, pagkatapos ng ilang malalakas na katok sa pinto, puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ang mukha ni Chen Shiman. Napatingin siya sa mga makakapal na zombie sa likod niya. Kahit na sinubukan ng mga martial uncles na lumaban, ang magagawa nila ay napakalaki ng mga bangkay na halos hindi na sila makaalis. Master, hindi nila binubuksan ang pinto. Sa oras na ito, tumalikod si Chen Shiman at walang magawang sumigaw sa isang puting balbas na matandang Daoist. Iyon puting balbas lumang Daoist walang kamatayan hangin katawan, medyo kahanga-hanga. Sa oras na ito brush dust magkasama, ay ilang mga zombies mahulog sa lupa, nakasimangot at sinabi, bakit? Ako ay nagkaroon ng isang maliit na holiday kasama ang mga tao sa loob, dati. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ang mga taong ito ay may pusong kontrabida para gumanti sa atin. Itinago ni Chen Shiman ang kanyang kasalanan at sumagot sa kanyang amo. Kaya lang, bumagsak ang boses, ngunit biglang may amoy, sinasabi mo bang kontrabida tayo? Sa mga mata ng lahat ay nabigla. Isang liwanag at anino ang biglang lumipad palabas, mula sa direksyon ng restaurant. Shua. Ang liwanag at anino ay napakabilis. Sa sumunod na segundo, bigla silang lumitaw sa tuktok ng ulo ng mga tao sa palasyo ng Chanji. Sa pamamagitan ng paggalaw sa kanilang mga kamay, isang stream ng ginto at itim na enerhiya ang agad na lumabas sa kanilang mga kamay. Boom! Ang malaking enerhiya ay biglang sumabog sa paanan ng Baihu Daoist Priest, na mas mababa sa Kasabay nito, ang halos pader na parang mga zombie sa harap ng katawan ni Baihu ay agad na nagulat ng ilang metro sa pagsabog.
Ngunit ang nakapagtataka kay Baiho ay bagamat mabangis ang pagsabog at enerhiya, ang mga zombie na ito ay binaril lamang ng ilang metro, ngunit hindi sila nasugatan. Ayon sa sentido komon, kung magpapatuloy ang hakbang na ito, ang mga zombie na ito ay hindi pinaganya kahit na hindi sila mamatay, ngunit bakit? Mayroon lamang dalawang uri ng mga resulta. Alinman sa lalaki sa itaas ng kanyang ulo ay malakas sa labas ngunit mahina sa gitna. Walang kwentang panoorin ang buong bagay, o siya ay maawin at walang balak na patayin ang mga zombie na ito. Malinaw, nang hindi alam, pinili ni Baiho ang una, na naaayon din sa edad ng recruiter. What are you doing? Withdraw. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang bumagsak si Aaron sa lupa, gumalaw muli ang kanyang mga kamay, at biglang tumaas ang apoy sa lupa. Boom! Nag-aapoy ito kung saan-saan. Kasabay nito, ang 3,000 kamay ng Han ay tumaas. Muli, isang malaking pader ng enerhiya ang biglang tumaas sa paanan. Panipi, umuungol ang dagat ng apoy, ngunit ang mga walang malay na zombie ay tila galit, umuungal ng paisa-isa, gayunpaman, gaano man kalakas ang paghampas ay, lahat sila ay nakaharang sa pader ng enerhiya na itinaas ng Aaron. Nang makita ito, ang matandang dawas na may puting balbas ay nakumpirma ang kanyang hula sa kanyang puso. Mukhang napakabangis na dagat ng apoy, ngunit hindi ito nagiging sanhi ng anumang nakikita pinsala sa mga zombies. Ito ay talagang isang malakas na sa labas ngunit isang malakas na loob. Ang mga hangganan ay maaari lamang tumagal ng 2 minuto. Kung plano mong ipagpatuloy ang pakikipaglaro sa mga zombie na ito, mangyaring tulungan ang iyong sarili. Panipi, bumaba ng salita si Aaron, gumalaw at mabilis na naglakad patungo sa likod ng restaurant. Matapos marinig ito, ayaw ng matandang dawas na may puting balbas at iba pa. Mabilis na sumunod sa mga hakbang ni Aaron ang isang grupo ng humigit kumulang 20 tao, at tinungo ang pinto sa likod ng restaurant. Nang makarating siya sa pintuan sa likod, tumawag si Aaron para buksan ang pinto. Pumasok na siya sa loob ng restaurant. Pagkapasok niya sa kwarto, sumimangot si Chen Shiman at pinisil ang kanyang ilong gamit ang 2 kamay. Damn, this restaurant is not a black shop. Napakabaho ng kusina. Sa restaurant na ito kumakain ako dati. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, naisip ni Chen Shiman na makakaakit siya ng suporta ng isang tao. Hindi niya akalain na kapag tumangala siya, diretsyong haharap siya sa malamig na mga mata ni Aaron. Kung ayaw mong ma-kick out, mas mabuting kontrolin mo ang puwitan mo. Biglang malamig na sumigaw si Moyang na nagbukas ng pinto. Pagkatapos nito, iniwan niya ang isang grupo ng mga tao kasama ang Aaron at iba pa, at direktang bumalik sa bulwagan. Ang amoy dito ay dulot ng sakripisyo ni Fu Mang. Sa isip ng Aaron at sa isip ng lahat, ang amoy ay hindi mabaho, ngunit ang amoy ng bayani. Damn, Marshal Uncle, you see, it's not that your Marshal nephew is not low-key enough, it's clear that others are too arrogant. Tumingin si Chen Shiman sa likod ng Aaron at iba pa at nagreklamo. Hindi nang ahas si Fat Zong Beihai na gumawa ng pit noise. Pagkatapos ng lahat, ito ay Aaron. How dare he evaluate 1 or 2? Shiman, nakipagtalo ka na ba sa kanila noon? Bagamat narinig kong binanggit mo ito, hindi ko narinig na pinag-usapan mo ito ng detalyado. Sa oras na ito, mahinang sabi ni Baiho. Natigilan si Chen Shiman at umiling, nako, ilang salita pa ang sinabi ko. Ayaw sa akin ng iba. Master, nakita mo rin ang mayabang na hitsura ng lalaking iyon. Kalimutan mo na ito. Madalas akong tinuturuan ni Master na walang pakialam ang mga matatanda, mga kontrabida. Ayokong pag-usapan ang nakaraan. Narinig ni Zong Beihai ang walang hiyang mga salita, gustong-gusto ni Zong Beihai na mag-drill in. Okay, Shiman, lumaki ka na. Ngumiti ang matandang dawas na si Baiho, pinunasan ang alikabok sa kanyang kamay, at dinala ang mga tao sa bulwagan. Hindi nagtagal ay dumating ang party sa bulwagan sa unang palapag. Nakatayo sa harap ng mga tao, ang matandang may puting balbas na dawas na pari ay sumulyap sa lahat ng taong naruroon. Nagkagulo silang lahat, sila ay medyo malinis at disente sa oras na ito. Pagdating nila, natural nilang naakit ang mga tao mula sa panig ng Aaron upang tumangala at makitang walang mali sa lumang paraan ng puting balbas. Gayunpaman, nang makita nila si Chen Shiman, maraming tao ang natural na walang kahihiyan.
Tahimik na nakatingin si Chen Shiman sa kanyang amo. Nakatingin lang siya kay Aaron ng mahina. Mukha siyang aso. In that way, parang binugbog lang at binabalik na may backer. Ito ay isang malungkot na sitwasyon. Tanging si Zhong Beihai ang puno ng Han. Sa oras na ito, nang makita ang nakatatandang Marshall brother ng pinuno na nakatitig kay Aaron, agad niyang napagtanto na tila masama ang sitwasyon. Para sa kanyang nakatatandang Marshall brother, natural na alam ni Zhong Beihai ang kanyang ugali at karakter kaysa sa iba. Sa oras na ito, nagmamadali niyang gustong hawakan siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang Daoist na si Bai Hu ay nauna sa kanya ng isang hakbang sa unahan, at pagkatapos ay nakangiti, may sinabi siya na gusto niyang lumingon, ang lugar, at pagkatapos ay maghukay ng isang butas upang ibaon ang kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.